Naginip na usapan, umakagabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unang talakserie sa telebisyon. Face to face now with Miss Amy Perez. Happy morning sa lahat po ng mga sausawera at sausawera. Handa na po ba tayo sa talakan? Saan po ba kayo? Sa pula o sa puti? Eto, Ryan, ready na rin ba? Abay, ready na kami. Ikaw, Hans Martel, how are ya? We are good, Chang, at ready na rin kami! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Gusto mo bang makisusultaran ng kaibigan? Pangayan ay solusyonan. Sinong sisimangon? Sinong limite? Ang mga problema huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Isang magandang umaga mga kapatid. Kamusta po kayo? Sana'y okay na okay ang inyong kalagayan. At syempre pa, ihanda po ninyo ang inyong mga sarili para sa isa na namang usapan na siguradong kapupulutan po ninyo ng leksyon sa buhay. Ako pa rin po at ito ang inyong inaabang talakserye sa telebisyon at Barangay Hall on Air na susi po sa kaayusan ng mga problemang dinadala po ng ilan sa ating mga kababayan. At syempre pa, hindi kumpleto ang ating araw pag hindi po natin nababasa ang mga komento po ng ating mga kasawsawan sa Facebook. Unahin na natin si Marie Chris Lopez. Sabi niya, good AM, Chang, Amy at Hans. Nakaka-lurky talaga ang mga kaganapan dyan sa studio nyo, ha? Lagi talaga akong nanonood sa inyo at nakikipag-away pa nga ako. O bakit naman kayo nag-aaway ng asawa mo? Kapag nililipat niya ang channel ng TV namin. Madami kasi akong napupulot na mga aral sa buhay at leksyon tungkol sa batas na dati ay hindi ko po alam. Good luck and God bless sa inyong show. At sana po yung mga problema naman ng mga kababayan nating OFW ang matulungan po ninyo. And I'm sure po, kailangan din po nila kayo para maliwanagan din po sila sa kung ano ang mga pinagdadaanan nila ngayong problema. God bless po. Naku, maraming salamat. Binabati rin po natin ang Happy New Year and thank you to Miss Mimi Morales and her daughter na si Miss Baby for taking good care of our Lola Marley Beltran. Maraming salamat po. We truly appreciate it. At syempre sa lahat po ng ating mga kapatid na palaging nakatutok at sumusubaybay sa ating programa. Maraming salamat. Ako po ang inyong Siyang Ami na laging nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo. Pag-usapan natin yan. At eto na, kasama natin araw-araw sa TV at sa radyo sa AOA, Amy and Hans on Air. Napapakinggan niyo po ba kami doon? 9 p.m. to 11 p.m. Ang lalaki o ang Becky wala ring pahinga dahil to the highest level ang energy niya. Mapa-TV man o radyo, walang iba kundi si Hans Martel. Kamusta ka, Maraming kapatid? salamat, Chang. Naku, mukhang nalito ka talaga kung ano itatawag mo sa akin. Hayaan mo na kasing Becky na lang. Huwag niyo lang ipilit na maging lalaki ako. Hindi ko kaya. Sabi ni Father, baka daw magbago ka pa. Hindi ko na yata talaga kaya, Chang. Pero alam mo, may 3 tao akong kilala na kayang-kaya. Kayang-kaya nila na matulungan ang ating mga bisita. Wala pong iba kundi ang Trio Tagapayo! Hindi ko man kayaning magpakalalaki. Itong 3 to, siguradong kakayanin nilang mapag-ayos ang mga bisita nating may mga gusot sa kanilang pagitan. Unahin po natin ang ating legal expert, isang napakahusay na professor of law mula sa College of Law ng University of the East. Wala pong iba kundi si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa nating tagapayo na kayang-kayang intindihin ang kilalalagyang sitwasyon ng bawat panig ay eksperto po sa psychology dahil siya ay isang espesyalista dito. Wala pong iba kundi ang administrator of the Clinic of the Holy Spirit, Dr. Camille Garcia. At ang ikatlo nating tagapayo, kayang-kaya rin syempre ang ating mga problema dahil ito ay humuhugot ng lakas mula sa itaas. Ang ating pong spiritual advisor, Father Sunny Merida. 3 tao na
kayang-kaya ang kahit anong problema. Kaya naman alamin na natin siyang ano na naman ba ang gusot na ito. Mga kapatid, isang lalaki po ang galit na galit sa kanyang ama-amahan dahil sa impyernong inabot daw niya mula nang ampunin siya ng taong ito. Ano nga ba ang nangyari? Sabay-sabay po nating aalamin yan. Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Isang ampon nakaranas daw ng kalupitan sa kanyang ama-amahan. Nadanasan ko sa pahirap, tsaka laging binubugbog. Pinakain ako ng bareta, tsaka pinakadinaan, napalod sa asin. Akong sinisisi niya ng pagkamatay ng asawa niya. Masyado pasaway talaga yan. Sakit sa ulo talaga siya dahil pag ginugulpi ko ngayon, lumalaban ngayon eh. Parang may umudyok sa sarili ko, sa isipan ko na patay mo na. Namadaling buhay ng asawa ko nang dahil sa kanya eh. Natake sa puso eh. Hindi ko na matansya yung sarili ko talaga na ba mapatay kita eh. At mabuti pa, umuwi ka lang sa tunay mong magulang eh. Tuluyan na kayang magkalimutan ng mag-ama? O may pag-asa pang magkaayos sila? Yan ang isyong dapat pakabangan at sabay-sabay